Lalo nitong lulubog si Inday kasi yung mga congressmen, sila yung may sila yung may influence sa mga local voters sa bawat distrito. Di ba? 0 vote for Inday. Yan ang mangyayari niyan. Rinis bakan mga kababayan ng Congress si Maudix. Umatake. Ito yung balita ngayon mga kababayan. Di pinag-iinitan si Sara. House party leaders fire back at Rodi after Romualdez tirade. House denounces Rodi for CIF row. Yan ngayon mga kababayan yung mga balita. Sabi nga natin na kung sa Israel may gera yung Israel sa Hamas, dito naman po may gera yung Congress with Maudix. Nagsumbong kasi mga kababayan sa tatay si si Inday na parang bata. Ayun, umatake yung ama, mga kababayan na parang Hamas. Matindi po yung banat ni Maudix. But before kong ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. The Land of Fear. So, paliwanag mga kababayan ng House Leadership, hindi man anya namin pinag-iinitan si Sara. Tama po, ang nag-iinit lang naman po si Sara. Si Inday lang naman yung mainit. Siya yung nagsabi na I leave it to the wisdom of the House. I can live anya without CIF. Pagkatapos, biglang nagtantrum si Inday. Naging kalaban na ng bayan yung mga kontra daw sa CIF. Dinamay lahat. Kumbaga may kalaban ng bayan doon. Yung mga Makabayan Black, yun ang pwede nating sabihin na kalaban talaga ng bayan, kalaban ng gobyerno. Tapos, yung mga Makabayan Black po, di naman kailangan pa na gamitan pa ng CIF. Deklarado nila. Identified nila. Hindi nila tinatago na kalaban sila. O, di ba? Kailangan pa ba na gamitan sila ng CIF? Kumbaga, yun ang punto ni Maudix. Di ba yung CIF ay for intelligence gatherings para alamin kung sino yung mga lumalaban. Alam na noon pa, 50 years ago pa. Alam na natin, alam ng mamamayan kung sino yung kalaban ng bayan. Hindi mo kailangan ng CIF dyan. O ngayon, dinamay mga kababayan ni Maudix yung buong kongreso. Kaya ngayon, rumisbak. So, ito yung balita ngayon. Leaders of political parties sa Kongreso mga kababayan are rallying around Speaker Martin Romualdez after former President Rodrigo Duterte accused him of wallowing in funds that should be publicly accounted for. Sa statement mga kababayan na pinalabas ng iba-ibang mga party leaders kahapon, party leaders cried foul over Duterte's claim that pork barrel funds are still existed in the House. They said it was deeply unfortunate that the former president was now critical of Congress. Napasama, mga kababayan. Lalo nitong lulubog si Inday kasi yung mga congressmen, sila yung may influence sa mga local voters sa bawat distrito. Di ba? 0 vote for Inday. Yan ang mangyayari niyan. Kalaban yung buong kongreso. At for the next
5 years mga kababayan, malamang mahirapan na si Inday sa kanyang pundo. Yung Congress po, yung may kapangyarihan sa pag-allocate ng mga pundo, they have the power of the purse. Sabi nga, ika nga. Kaya sabi dito sa balita, all political parties in the House of Representatives have united in denouncing former President Rodrigo Duterte for attacking the insinuation after it slashed 650 million pesos in confidential and intelligence funds of 2 offices headed by his daughter, Vice President Sara Duterte. Ngayon lumalabas ngayon mga kababayan na yung pag-upo ni Inday, yung pagdakbo ni Inday, mga kababayan, as Vice President, tapos DepEd Secretary, naka-rely na lang sa CIF. Yun na lang mga kababayan yung intensyon. Yung CIF na lang yung intensyon ni Inday. Hindi na mabubuhay po. Hindi na makagalaw kung hindi na makapaglingkod kung walang CIF. Kaya sabi rito, we leaders of all political parties in the House of Representatives take utmost exception to the remarks made by former President Rodrigo Duterte, said a statement attributed to House Secretary General Reginald Velasco issued late Saturday. Nagkakaisa mga kababayan yung mga partido politikal na dating kaalyado ni Inday. Sa bagay, tinalikuran na yun ni Inday nung issue ng tambalos-los. Kaya lang, nagmabuting loob. Tama yung mga reading natin, yung mga basa natin. Kaya umangla si Inday para magpa-approve lang naman ang CIF. Diba? Tama tayo. Yung mga analysis natin, yung mabuting loob after the issue ng tambalos-los. Umangla si Inday kasi magpapa-approve ng budget. Nang bawiin mga kababayan yung CIF na 650 million. Nagwala si Inday, nagtantrum, parang yung bata mga kababayan na inagawa ng lollipop. Biglang atake na yung mga kontra niya sa CIF ay kontra sa kapayapaan at ang kontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. So buong kongreso, kalaban na ng bayan. Yan ang lumalabas mga kababayan. So sabi dyan, the decision to reallocate the confidential funds to security agencies, especially in the context of escalating tensions with China, was taken in the best interest of national security. Sabi ng mga congressmen, tama po. Para po sa kapakanan ng ating bayan. Paano maging kalaban ng bayan? Para nga po sa bayan, for the protection. Kasi kulang na kulang yung pondo, intelligence funds ng mga security agencies. Nagrereklamo sila Mas malaki pa yung kay Inday. Yung sa Philippine Coast Guard, 10 million. Pagkatapos yung DepEd na wala man kinalaman sa security, national security, 150 million. Nasaan ang hustisya? Yung Office of the Vice President na spare tire man lang ng Pangulo, 500 million. Nasaan ang hustisya dyan? Tapos yung National Defense, 400 million plus lang. Saan kanyan pulutin? Mga kababayan, so tama lang natanggalan kasi unang-una, yung Office of the Vice President po, yung mga activities niyan, ceremonial man lang kasi spare tire. Di ba? Yung mga ribbon-ribbon cutting, di ba? Ganon man lang. Mga ceremonial, spare tire nga. Yung DepEd po, wala mang kinalaman sa
national security, paano bibigyan mo ng 150 million? So malinaw po na ang intensyon nito na CIF for 2028 po, yun ang persepsyon ng yun ang persepsyon ng mga mamamayan. At yun din ang siguro iniisip ng Congress. At sabi nga natin, biglang nagbago, bumaliktad yung Kongreso dahil doon sa mga pangyayari po na nabulgar sa kanilang investigasyon about the CIF ni Inday na yung 125 million, 11 days po, ubos. Siyak si Kimbo po. Ang akala ko niya, yung 125 million, 19 days. Yun pala niya, 11 days. Yun, biglang bumaliktad si Kimbo. Siyak yung House leadership. Paano mo inubos? Paano mo ginastos ang 125 million in 11 days? Nilunok. Kahit sino man po. Tapos nabulgar na doon sa Davao po, 460 million. Every year. Umabot sa aros 4 billion po. Yung kabuuan. Pinakang mataas yung Davao, mga kababayan, sa paggastos ng confidential funds sa buong Pilipinas. Mas mataas pa sa mga lungsod sa Metro Manila sa paggastos. Kaya po kinabahan yung mga congressmen. Masyado anyang nasasarapan ito mga Duterte sa sa paggastos ng hindi nila pera. Yun po possibly ang naisip ng mga congressmen natin. Kasi nga po, that is public funds. Kaya po, sabi ng House leadership, it is essential anya to understand, dapat maintindihan. Importanteng maintindihan that this decision was made for the benefit of the nation and not as a personal affront to any individual, including Vice President Sara Duterte Carpio. Ito anya para sa kapakinabangan ng buong bansa. Hindi man ito personal na yun ang iniisip ng mga Duterte, ng mag-ama, na pinipersonal sila. Paano pinipersonal? Unang-una, si Inday mismo yung nagsabi na bahalaan niya kayo kung yan tatanggalin ninyo sa akin o hindi. So, ibig sabihin, okay lang sa kanya. Yun ang sinasabi niya na okay lang sa kanya. Joke lang pala yun. Di pala okay. Sabi mo okay lang. Bakit kayo nagwawala? Sabi ninyo okay lang. Yan kasi ang hilig ninyo, mag-double talk. Hindi kayo makaprangka. Lahat baliktad yung inyong sinasabi. Sabi rito, the reason that aside from the office of the Vice President anya and the Department of Education, the House of Representatives also allocated zero confidential fund. Zero confidential in intelligence funds to other civilian departments including agriculture, pati nga yung Department of Agriculture na hawak ng ating Pangulo, Pangulong Bongbong, tinanggalan. O bakit yung ating Pangulong Bongbong Marcos hindi man nagre-react? Tinanggalan siya ng Kongreso pero walang reaksyon. Okay lang sa ating Pangulo. What? Including Department of Agriculture, Foreign Affairs, yung DFA, kung iisipin, kailangan nila tinanggal. Wala man reklamo po. So, yung DFA Secretary, and Information and Communication Technology, DICT. So, paano sasabihin ninyo na may personal? Wala man personalan. Lahat ito na aksyon ng Congress para sa kapakanan, for the greater good. Yun ang purpose po. So sabi ng House leadership mga kababayan,
Casting these decisions in a light of personal vendettas is a disservice to the diligent members of the House of the People and the very essence of our democratic process. It is critical to remember that the pork barrel system which former President Duterte alluded to has been deemed unconstitutional by the Supreme Court. Our members are firmly committed to respecting and upholding this ruling. Paliwanag mga kababayan ng mahinahon na mga congressmen. Mahinahon po ang pagpapaliwanag ng mga kongresista. Hindi po yung ballistic. Civil po sila. Kung mag-react, may civility. At hindi sila nagagamit ng masasamang mga salita, pananalita. Walang pagmumura, walang pangbabastos, mga kababayan. So sabi ng House leadership, rather than making sweeping allegations in the media, we advise the former president, if he has tangible evidence of wrongdoing, to present it to the appropriate authorities. Kasi inaudit na po sila, wala man problema po sa paggastos ng Kongreso. Gusto kasing ipa-audit sila, na-audit na po. Gustong ipa-audit ni Maudigs regarding the criticisms around the extraordinary and miscellaneous funds. These are not only standard budgetary allocations meant for official functions and duties but are also transparent and open to scrutiny. In fact, these funds are subject to the rigorous oversight of the Commission on Audit, the constitutionality mandated body responsible for examining all government expenditures, sabi po ng House leadership. It is worth noting that per COA, the House of Representatives passed all levels of audits. Pasado po. There were no red flags, no disallowances, and no suspensions. A testament to our commitment to fiscal responsibility and transparency. At wala mga kababayan sila na nilunok. In just 11 days na 125 million. Walang ganun po. So, dumadaan mga kababayan sa tamang proseso. May tinatawag na regularity sa kanilang paggastos. Kasi nga po, hindi nila pera yan, pera ng bayan. Tama po? So, we call upon the former president, sabi rito, in all parties involved, to avoid making threats or insinuating harm against any member of the House or the institution itself. Gustong ganun yung yung threat mga kababayan. Kaya sabihin mo na sabi kay Inday ni tatay niya. Iyan niya gagamitin para sa'yo. Matindi po. Kakakilabot, mga kababayan. May lahing Hamas yata si Maudigs. Di kaya mga kababayan ganon? Dialogue and understanding should always be at the forefront. So preceding divisive rhetoric, sabi po ng Kongreso, our foremost duty as public servants is to the Filipino people. Tama po, approve. And it is incumbent upon us to rise above personal and political divides to prioritize their welfare and the nation's advancement. Yung kapakanan niya ng ating bayan ang dapat isulong natin. Wala man dito personalan. Hindi man po pinag-initan ng Kongreso. Kayo lang naman yung nag-iinit eh. Dati man niya, Mr. Maravillas, mainitin yung ulo ng mag-ama. Kaya nga mga kababayan, kailangan talagang pag-aralan natin yung pagpipili ng mga leaders. Sabi nga natin,
Ang kailangan nating leader, yung cool-headed, peacemaker po. Yung walang tantrum. Kailangan yung kalma lang. Kasi, you just imagine kung ang leader natin, mainitin yung ulo. Talagang malalagay po sa peligro ang ating bansa. Ang gulo-gulo na po ng mundo. Pagkatapos, maglalagay pa tayo ng leader na walang pagpipigil sa sarili at immature. Di po ba mga kababayan? Dapat yung mga qualities, yung mga pagkatao, tulad ng ating Pangulong BBM, napakakalma lang po. Kalma. Tapos si Speaker, kalma lang po. Nakita ninyo na nag-spitfire si spitting fire si Martin. Wala kayong marinig po. Kahit sa kanyang mga facial expression, wala kang makitang, di ba? Wala kang makitang pikon. Hindi siya offensive, mga kababayan, sa kanyang mga actions, sa kanyang mga pananalita. Very diplomatic siya. Ganyan ang kailangan nating leader. Kasi magulo na po ang mundo. Kaya tingnan ninyo, dahil sa leadership quality na pinapamalas ni Martin Romualdez, nandyan yung pagsunod ng mga members ng Congress. Nasa likod niya yung mga partido. Sumusuporta sa kanya. Di ba? Napakaganda. Yan ang kailangan nating leader sa 2028. Talaga niya, Mr. Maravillas, kinonfirma mo na? Si Maudigs po yung nagsabi na tatakbo daw. Ako, nagjo-joke man lang ako. Sabi ko, material po, a good material for President si Martin, successor ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. So, pag nangyari yan, Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. Pag nangyari yan, Ferdinand pa rin. Magagaling yung Ferdinand eh. Ferdinand Martin Romualdez. Si Maudigs po yung nagsabi na tatakbo. Tatakbuhan niya. Di tatakbo. Kayo yung nagsabi niyan eh. Pero si Martin, hindi man po nagsasabi kasi too early. Di ba? And personally po, wala akong knowledge na si Martin nagbabalak. Walang ganun po. Zoom online meeting kami once, mga 3 months ago yata. Anong issue yon? Nagpa-online meeting siya. Walang ganon. Talagang tutok na tutok lang siya sa trabaho sa Congress, mga kababayan, para tulungan ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Doon ang na-focus, mga kababayan, ni Martin. Hindi yung politika. Pinolitika po ni Maudigs. Ayun man lang po. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kasaw-kasawaan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.